A formar! ¡Carguen! ¡Apunten! Consumatum est! Rizal-Law. Rizal-Law sa ano yan? Rizal-Law. Dr. Jose Rizal. Kilala niyo po si Dr. Jose Rizal. And alam ko po, kahit sa mga panahon nyo, ng elementary days pa kayo, or high school days, pinag-aaralan nyo na yung mga No Limitang Here, yung El Filibusterismo. Matanong ko lang tayo. By the way, magpapakilala po muna ako. Ako si Hannah Grace Dihangad. And kayo po tayo. Ano pong pangalan niyo? Fernando? Okay, Tatay Fernando na lang po. May tanong ko po, ano po yung Rizal-Law? Narinig niyo na po yun? Rizal-Law. Ito po yung batas ni Rizal. Or tinatawag natin Republic Act 1425. Proponent po dito o sinulong to ni Claro M. Recto. Kilala niyo po si Claro M. Recto. Siya po yung nagpapasa ng Rizal-Law. Ang Rizal-Law or yung Republic Act 1425, ito yung batas na ipapasa sa mga paaralan, sa mga public schools, private, universities, yung mga turo ni Rizal tulad ng El Filibusterismo at No Limitang Here. At ayun po, mahalaga po bang mapag-aralan natin ang buhay ni Dr. Rizal, ni Dr. Rizal, ang kanyang mga gawa? Yan ang pinagmulan kasi natin, si Jose Rizal. Yan ang kuhan, yan ay, gusto ko na yan ang ating, yan ang parang ating, parang bayani rin siya di ba? Yes po, bayani. Kaya sa pamamagitan, dahil si Rizal, sa dami ng kanyang role, bukod sa writer, inano niya, kinompose niya yung No Limitang Here, pamamagitan ng writing, at doon niya in-expose lahat, at napaka-figurative ng ganitong book. Kasi nagtutumbok to lahat. Kasi, di ba mahaba yun, siguro dati nagreklamo tayo, ba't sobrang haba nito? Pero lahat yung tinutumbok lang sa buhay ni Rizal kung i-summarize. Pero, madaming controversies to dati, nung pinapapasa pa lang yung batas na to. Yung Catholic Church, nagalit sila, kaya bakit so kailangan pag-aralan yung Rizal o kailangan ipapasa sa mga kolehiyo? Kasi parang inaano daw kasi doon, pinapakita doon na anti-Catholic Church, kasi 'di ba yung mga ginagawa ng mga praile doon, yung mga kalokohan na ginawa nila. Pero hindi pinansin yung ni Recto, kasi si Recto, madami ding papel to si Recto, siya yung sumulong, nakipaglaban talaga sa ganitong mag-ibang bansa. Anong dahilan nila? Unang-una yan sa kahirapan. Oo, kahirapan daw. Mataas ang mga bilihin natin, mababa naman ang sweldo. Yan ang tutulong nila. Natin to serve other nation. Kaya, yun na, naging less patriotism tayo. Ang ibig sabihin ng patriotism, yung mamahal sa sarili natin. Isa din yung sa critic, no? Hindi lang yung mga Catholic Church dati, pati rin yung yung nationalist, masyado dong pagabayani. Pero ano nangyari ngayon? Di ba nasobrahan naman siguro tayo sa pagkaibang bansa o natin. So, mahalaga, bakit mahalaga mo pag-aralan yung mga ginawa ni Rizal, kasi yun, refreshing, matatandaan natin. At saka, yung kasaysayan na to is napakalawak. Mas maunawaan natin yung pagkamulat ng pagkabayani at Pilipino po natin. Maraming salamat tayo. Thank you sa time nyo. Mahalaga pag-aralan ang buhay ni Rizal dahil isa siyang bayani, at dahil sa kanyang magawa, nalaman natin kung ano ang pinagagawa ng mga Kastila noon para sa ating bayan. Dahil isa siyang bayani at ilang taon nang nangyari yon, isa na siyang history.
marami nang mga nangyari ngayon kaya nalilimutan siya at hindi na siya nababanggit minsan sa mga aklat. Kaya dapat kalagahan sa school ngayon pagbigay alam sa mga estudyante kung anong mga gawa niya at mga ginawa niya noong unang panahon. Yun lamang po. Magandang araw po. At meron pong isang katanungan at tanong sa akin tungkol sa buhay ni Jose Rizal. Ito ay aking pag-isipan, napaisip rin ako kung paano ko siya sasagutin at anong tamang sagot na maaaring ilapat sa tanong na ito. Ito yung tanong niya: mahalaga pa bang pag-aralan ang buhay at mga gawa ni Jose Rizal sa panahon ngayon? Sa aking sagot ay yes, syempre. Mahalaga pa rin na pag-aralan ang buhay ni Jose Rizal, lalo na sa panahon natin ngayon. Kahit ang panahon natin ngayon ay nagiging moderno sa mga bagay-bagay, mahalaga pa rin na pag-aralan natin ang kanyang buhay. Sino ba ito? Si Jose Rizal. Dahil napaka-importante rin naman na malaman ng mga kabataan ngayon kung ano ang naging ambag ni Jose Rizal sa ating bayan, sa ating bansa. Isipin nyo na lang kung hindi na pag-aralan ang buhay ni Jose Rizal kahit ngayon sa panahon natin ngayon. Ang mga kabataan niya ngayon, kung tinanong mo kung sino si Jose Rizal o kaya masikat na tawagin natin Dr. Jose Rizal, kasi napapaisip sila dahil maraming mga bagay sa paligid ng mga tao kahit na nakakagulo sa isipan ng mga kabataan sa pag-aaral, lalo ng mga gadget, at nakakalimutan na ang ating mga bayani. Napapaisip din sila, sino ba yan? Sino ba si Dr. Jose Rizal? Isipin nyo na lang kung hindi natin yan pag-aralan, lalo na sa ating mga eskwelahan o universidad. Pagdating ng araw sa mga susunod na henerasyon, kung magtanong sa inyo ang inyong mga apo, or syempre sa mga kabataan ngayon, magkakaapo yan balang araw, ano ang isasagot ninyo sa inyong mga apo? Kung magtanong sila na sino ba si Dr. Jose Rizal or bayaning Dr. Jose Rizal, meron ba tayong may isasagot or meron ba tayong may isasagot kung hindi natin pag-aralan ang kanyang buhay at mga gawa? Napaka-importante rin po na pag-aralan natin ang buhay at mga gawa ni Jose Rizal, lalo na sa panahon natin ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayun po, ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa aking mga na-interview. At isang mapagpalang araw sa ating lahat. Akin pong susurihin at sasalamin ang kanilang mga sagot. Unahin po natin si Tatay Fernando sa kanyang linya na ito ang ating pinanggalingan yun yung pinanggalingan. Naalala ko lang yung napag-usapan namin ni Kuya Mark Allen, taga-Imus pa ito, sa tatak ni Dr. Jose Rizal na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Totoo naman talaga. Ako bilang guro, nakakahiya naman kung ang kasaysayan na mas tinuturo ko is yung mga makatayuhan. Tulad na lang nila Shakespeare, sino ba yung mga yun? Hindi sa hinahama ko yung mga English, ano yun siya, English poet siya and playwriter, yun po. At saka ang naisabi ni Kuya Mark Allen, mahalaga daw mapag-aralan ng mga turo at buhay ni Rizal dahil siya ay bayani. At dahil siya ay bayani, ito ay hindi lang ito nakaangkop kay Rizal, kasama pa ang ating mga iba pang mga bayani. Ito na ay naging kasaysayan. Yun nga lang, madami na nangyayari ngayon at nakakalimutan na ng mga kabataan ang ating kasaysayan. Mas mahalaga talagang idiin ito sa mga kolehiyo, sa mga schools, paaralan, upang
mabigay alam sa ating panahon ngayon. Sunod naman ngayon si Kuya Junel na taga-Tansa. Nagustuhan ko yung kanyang sagot. Sabi niya, isipin na lang natin kung hindi daw napag-aralan ng mga turo ni Dr. Jose Rizal sa panahon ngayon, di mas lalo, di ba, ang ating panahon is mas naging moderno na ng mga bagay-bagay. Ngayon, maski kahit yung mga kabataan, maliliit na bata, gadget na, mga cellphone. Wala namang mga ganyan dati, di ba? Makadayuhan din yung mga yan. Halos, ano ba yung mga nilalaro ng mga bata ngayon? Kayo na nakakaalam niyan, nakaka-witness tayo araw-araw niyan. And, di ba? Hindi ko rin sisisihin ang mga magulang nila na galing abroad. And, nakakahiya naman din kung mga bata, kung makapagsalita sila o makapag-usap sa isa't isa para silang hindi taga-Pinas, di ba? They are a foreigner to their, inulit ko lang din, they are like a foreigner to their own country. Kaya, kung na-introduce sila sa Pinoy, patong boring para sa kanila. And, isa itong obligasyon sa ating mga guro na balikan din natin. Maging tayo is, hindi tayo nakakulong sa, porket malaki na tayo, hindi na natin maibabalik ito. Ito ay kasaysayan ng ating lupang sinilangan. Kaya, atin itong aralin, masaya tayong aralin ito at ipaalam sa henerasyon ngayon kung ano yung mga ambag at turo ni Rizal. Sa ating bayan, sa ating lipunan, yun po ay napaka-importante. Kaya yun lamang po, maraming salamat si Tatay Fernando, si Kuya Mark Allen Marcia, at saka si Kuya Janelle. Maraming salamat po.